Sa unang araw ng semestre sa isang sikat na kolehiyo sa Maynila, mainit ang sikat ng araw at abala ang mga estudyanteng pumapasok sa kani-kanilang klase. Sa hallway ng gusali ng Humanities, naroon si Professor Rosalita, bagong guro sa departamento. Bata pa siya, katatapos lang kumuha ng master's degree at ngayon ay tumutuloy sa pagtuturo ng literatura. Maputi, mahinhin at maganda si Rosalita, kaya't agad siyang napansin ng mga estudyante at kapwa-guro. Ngunit higit pa sa kanyang anyo ang nagustuhan ng lahat dahil taglay niya ang kakaibang galing sa pakikipag-usap at pagpapaliwanag. Para bang bawat salitang namumutawi sa kaning labi ay may lambing at bigat na madaling naiintindihan ng sino mang nakikinig. Habang naglalakad siya papasok ng unang klase, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Hindi lang dahil ito ang unang pagkakataon na haharap siya bilang guro, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa kaniya, mga matang hindi nakikita, ngunit alam niyang naroroon. Pinilit niyang iwaksi ang pakiramdam at ngumiti nang makita ang mga estudyanteng naghihintay sa loob ng silid-aralan. Mahigpit niyang hawak ang mga papel at libro na magsisilbing gabay sa kaniyang pagtuturo. Nang magsimula ang klase, tahimik ang lahat habang nakikinig sa kanya. Ang kaniyang boses ay malinaw, magaan at nakakahawa ng interes. Marami ang agad humanga sa husay niya at ilang estudyante ang agad na nagtanong, tanda ng kanilang pagkamangha. Ngunit sa kabila ng pagiging maayos ng lahat, napansin ni Rosalita na may kakaiba sa bandang likuran. Sa isang upuan malapit sa bintana, may isang lalaking hindi niya nakita noong una. Tahimik ito, nakayuko at tila abala sa pagsusulat. Nang itaas nito ang ulo, nagtama ang kanilang mga mata. May kakaibang kislap ang mga mata ng estrangherong iyon, tila masyadong malalim at nakakaakit. Hindi siya kagaya ng ibang estudyante. Ang kaniyang tindig ay mas maayos, ang kaniyang anyo ay higit pa sa karaniwang kabataan. Ang pangalan niya, ayon sa class list, ay Norman, isang transferee mula raw sa probinsya. Hindi man binanggit ni Norman ang sarili, dama ni Rosalita na may bigat ang presensyang dala niya. Sa bawat pagkakataong nagtuturo siya, napapansin niyang palihim itong nakatitig sa kanya. Hindi nakakaistorbo, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang kaba. Ang ibang estudyante ay abala sa pakikinig at pagtawa sa kaniyang mga biro. Subalit sa tuwing maglalakad siya papalapit sa gilid kung saan nakaupo si Norman, pakiramdam niya'y biglang lumalamig ang hangin. Napapaisip siya kung guni-guni lang iyon, dala ng kaba, ngunit paulit-ulit niya itong nararanasan. Pagkatapos ng klase, isa-isang lumabas ang mga estudyante, ngunit naiwan si Norman sa loob. Abala siya sa pagtitiklop ng kaniyang mga gamit nang mapansin ni Rosalita na hindi pa siya tumatayo. Nilapitan niya ito at tinanong kung may kailangan ba. Saglit itong ngumiti, isang ngiting may bahid ng misteryo, at tumango lamang na parang hindi alam ang isasagot. Nang mga sandaling iyon, bahagyang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin kahit tanghali at tirik ang araw. Napatigil si Rosalita at kinabahan, subalit agad niya itong nilabanan. Nang tumingin siyang muli kay Norman, wala na ito sa kaniyang upuan, para bang bigla na lamang naglaho. Nagkibit balikat siya at inisip na baka nakalabas lang ito nang hindi niya namamalayan. Kinagabihan, habang nasa kaniyang maliit na apartment, nagbalik sa isip ni Rosalita ang mga nangyari. Bakit kakaibang presensya ni Norman? Bakit tila may aura siyang hindi maipaliwanag? Pinilit niyang huwag masyadong pag-isipan, ngunit bago siya nakatulog, narinig niya ang mahihinang bulong sa hangin, mga salitang parang galing sa ibang mundo. Rosalita, banggit ng tinig na parang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. Kinabahan siya, bumangon at binuksan ang bintana, ngunit wala namang tao sa labas. Kinabukasan, muling nagpatuloy ang klase. Sa pagkakataong iyon, mas marami ang estudyanteng masiglang nakikinig. Ngunit gaya ng dati,
naroon si Norman, nakaupo sa parehong upuan malapit sa bintana. Tila siya'y hindi nababago, tahimik at palaging nakatitig. Sa gitna ng talakayan, napansin ni Rosalita na tila nagiging malabo ang paligid niya. Ang mga boses ng estudyante ay nagiging mahina at tanging malinaw lamang ang presensya ni Norman. Saglit niyang kinusot ang mga mata at nagpatuloy. Pilit na itinatago ang pangamba. Pagkatapos ng klase, tinangka niyang lapitan si Norman para makilala ng mas mabuti. Sa unay simpleng tanong lamang, taga saan siya? Bakit siya lumipat ng kolehiyo at ano ang kursong kinukuha niya? Ngunit sa bawat sagot ni Norman, may halong palaisipan. Ako'y matagal nang naririto, ngunit hindi niyo lang ako napapansin. Aniya sa mababang tinig. Napakunot ang noo ni Rosalita. Iniisip kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang dumami ang mga estudyanteng pumasok sa silid para sa susunod na klase, kaya't naputol ang kanilang pag-uusap. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Rosalita ang bawat salitang binitiwan ni Norman. Ang damdamin niyang naghalo ng kaba at pagkabighani ay hindi niya maipaliwanag. May bahagi ng kaniyang sarili na natatakot, ngunit may bahagi rin na tila nahihila papalapit sa misteryosong estudyante. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang napansin na sa tuwing nasa paligid si Norman, tila nagbabago ang takbo ng oras. Ang mga segundo ay nagiging mahaba, ang paligid ay tila humihina, at ang tanging malinaw ay siya at ang lalaking ito. Hindi pa man niya alam, iyon na ang simula ng isang kwentong magbabago sa buong buhay niya. Isang kwento kung saan ang guro at ang engkanto ay pagtatagpuin ng tadhana sa pinaka-di inaasahang paraan. Mabilis lumipas ang unang linggo ng klase, ngunit hindi nawala sa isip ni Rosalita ang mga kakaibang karanasan niya mula nang dumating si Norman. Habang mas nagiging komportable siya bilang guro, mas nagiging palaisipan naman ang pagkatao ng binatang transferee. Tahimik ito, bihirang magsalita, ngunit kapag siya ay tinatawag ni Rosalita para sumagot, palaging eksakto at tama ang mga sagot nito, para bang higit pa sa nakasulat sa mga aklat ang nalalaman niya. Minsan na nagtataka ang ibang estudyante kung paano niya nasasagot ang mga tanong na hindi pa napapaliwanag sa klase. Tila mas malawak ang kaalaman niya kaysa sa lahat. Isang araw, matapos ang klase, lumapit ang isang grupo ng estudyante kay Rosalita. "Ma'am, pansin niyo po ba si Norman? Parang ang dami niyan alam kahit transferee lang siya. Ang weird po minsan," sabi ng isa habang nakangiti ngunit halatang may takot. Tumango lamang si Rosalita at ngumiti, pilit na hindi ipinapahalata ang sarili niyang pag-aalinlangan. Ngunit sa loob-loob niya, gusto rin niyang makuha ang kasagutan. Nang araw na yon, nagdesisyon siyang manatili ng mas matagal sa silid-aralan. Habang nanaayos siya ng mga gamit, biglang pumasok si Norman na tila wala lang. "Ma'am, nakalimutan niyo pong isara ang bintana," wika nito sa mababang tinig. Napatingin si Rosalita sa kanya at saglit na napatigil. May kakaibang ningning ang mga mata ng binata. Hindi ito katulad ng normal na titig ng isang tao. Malalim, parang kaya nitong sumilip sa mismong kaluluwa. "Salamat, Norman. Ikaw ba? Ayos lang ang paglipat mo rito." "Hindi ba mahirap?" mahinahong tanong ni Rosalita. Sinusubukang simulan ang pag-uusap. Sandaling natahimik si Norman bago sumagot. "Mahirap magbago ng lugar, pero sanay na ako. Matagal na akong naglalakbay. Iba't ibang mundo, iba't ibang mukha, pero pareho lang ang pakiramdam. Ang laging mag-isa." May bigat ang boses niya na tila lumalagom ng karanasan na lampas sa edad na inaakala ni Rosalita para sa kanya. Napakunot ang noo ng guro. "Anong ibig mong sabihin na iba't ibang mundo?" tanong niya, halos bulong. Ngunit ngumiti lamang si Norman,
isang ngiting hindi malinaw kung totoo o sarkastiko. Balang araw, maiintindihan niyo rin po, sagot niya, bago tuluyang lumabas ng silid. Simula noon, hindi na nakatiis si Rosalita. Palihim siyang nagmasid. Napansin niyang halos wala talagang nakakakilala kay Norman. Walang nakakaalam kung saang probinsya siya galing. Kapag tinatanong siya ng mga kaklase, laging malabo ang sagot. May mga pagkakataon ding bigla na lang itong nawawala sa klase at saka muling lilitaw na para bang walang nangyari. Minsan nga, nakita ni Rosalita na wala siya sa upuan sa kalagitnaan ng diskusyon, ngunit pagkatalikod niya, naroon na ulit, nakaupo na para bang hindi umalis. Sa loob-loob niya, nagsimula ng sumibol ang kakaibang damdamin. May takot, ngunit may halong pagkahumaling. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nabibighani sa presensyang dala ng binata. Lalong lumalim ang kanyang kuryosidad at hindi niya mapigilang isipin kung sino talaga si Norman. Isang gabi matapos magturo, naglakad si Rosalita pauwi. Malapit na siya sa kaniyang inuupahang apartment nang biglang may dumaan na malamig na hangin at sumabay dito ang mababang bulong. Rosalita. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Mabilis siyang naglakad at pagdating niya sa tapat ng pinto, naroon si Norman. Nakatayo na parang kanina pa siyang hinihintay. Nabigla siya at halos mabitawan ang mga gamit. Norman, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nauutal niyang tanong. Ngunit hindi sumagot si Norman, bagkus ay dahan-dahang lumapit at sa tinig na halos bulong ay sinabi, "Hindi niyo kailangang matakot. Matagal na kitang pinagmamasdan bago ka pa man nagturo rito." Nang mga sandaling iyon, kinabahan si Rosalita, ngunit hindi siya makagalaw. Ang kaniyang mga matay nakatuon sa lalaking nasa harapan niya. Ang lamig ng hangin ay tila dumidikit sa kanyang balat. Ngunit sa halip na manginig, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi mo ako kilala, pero bakit parang alam mo na ang lahat tungkol sa akin? Mahina niyang wika. Sagot ni Norman, dahil hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako transferee lang. Ako'y mula sa isang mundong hindi nakikita ng karaniwang tao. Isa akong engkanto at hindi ko alam kung bakit sa lahat ng lugar at pagkakataon, dito ako dinala, sa tabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Rosalita sa narinig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o tawanan ang binata. Ngunit ng sandaling iyon, nakita ning nag-iba ang anyo ni Norman. Saglit lamang, ngunit sapat upang makita niya ang ningning ng balat nito na tila kumikislap at ang mga matay nagliwanag na parang bituin sa bilin. Bigla itong bumalik sa anyo ng tao, ngunit sapat na ang nakita niya upang mapagtanto na totoo ang sinasabi nito. Hindi niya nagawang magsalita. Sa halip, nanatili siyang nakatingin, gulat at naguguluhan. Tumalikod si Norman. Tila ayaw niyang ipilit ang sarili. Hindi ko intensyong guluhin ang buhay mo. Ngunit tandaan mo, hindi aksidente ang pagkikita natin. May dahilan kung bakit nagtagpo ang daan natin. At saka siya tuluyang lumayo. Iniwan si Rosalita na nanginginig, ngunit may halong kuryosidad at damdaming hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, hindi nakatulog si Rosalita. Bumabalik-balik sa isip niya ang mga sinabi ni Norman at ang sandaling nakipan niya ang tunay na anyo nito. Sa halip na matakot, may bahagi ng kanyang puso ang tila nahuhulog. Nahuhulog hindi lang sa hiwaga kundi sa mismong presensya ng engkantong nagsabi na hindi aksidente ang kanilang pagkikita. At sa puntong iyon, nagsimula na ang paglalapit ng kanilang dalawang mundo. Mula ng gabing ipinagtapat ni Norman kay Rosalita ang kanyang tunay na katauhan bilang engkanto, hindi na mapakali ang isip ng guro. Sa bawat araw na pumapasok siya sa klase, parang may nakabaong tanong sa kanyang isipan na pilit naghahanap ng kasagutan. Nakatitig siya minsan kay Norman habang nagsasalita sa klase, ngunit sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga mata,
Agad siyang nag-iiwas, natatakot na baka mahalata ng mga estudyante ang kakaibang koneksyon nila. Sa mga estudyante, si Norman ay nananatiling isang tahimik at misteryosong transferi. Ngunit para kay Rosalita, siya'y higit pa sa nakikita ng iba. Siya ang presensyang hindi niya maipaliwanag, ngunit patuloy na humakapit sa kanyang damdamin. Lumipas ang mga araw at nagsimulang mapansin ng ibang estudyante ang kakaibang presensya sa silid. Kapag nasa paligid si Norman, tila mas malamig ang hangin at may ilan pang nagsasabing may nakikita silang anino sa gilid ng bintana. May mga pagkakataon ding biglang bumabagsak ang bolpen o papel ng mga estudyante nang walang dahilan. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling kalmado si Norman, tila walang pakialam sa mga nangyayari. Ngunit para kay Rosalita, lahat ng iyon ay palatandaan na may bagay na hindi nakikita ng karamihan. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo, bigla niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang may malamig na hangin na pumasok sa kanyang katawan. Napatingin siya kay Norman at nakita niyang nakatitig ito ng matalin sa kanya. Saglit siyang natigilan at hindi na ituloy ang sinasabi. Napansin na mga estudyante ang biglang pagtahimik ng kanilang guro. Kaya nagsimula silang magtanungan kung ayos lang ba ito. Pinilit ni Rosalita na mumiti at magpatuloy. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may nangyayaring hindi normal. Pagkatapos ng klase, lumapit siya kay Norman sa silid. "Norman, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sa tuwing narito ka, parang may mga bagay na hindi maipaliwanag?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang binata. Tila may alinlangan siya bago tuluyang nagsalita. "Hindi ko gustong madamay ka, Rosalita, pero simula pa lang nararamdaman mo na ako. Alam kong hindi mo kayang itanggi na may koneksyon tayo. Hindi ito basta-basta. Isa itong pagtawag ng tadhana." Hindi makapaniwala si Rosalita, ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nabighani. May kung anong kapangyarihan ang boses ni Norman. Para bang lahat ng pag-aalilangan niya ay nabubura. Habang nag-uusap sila, biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. Naramdaman ni Rosalita ang panginginig ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Norman at sa kanyang paglapit, mas lumalakas ang tibok ng puso niya. "Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo," bulong ni Norman. "Pero matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi lang bilang guro, hindi lang bilang tao. May kakaiba sa iyo na hindi ko ring maunawaan. Kaya't nang payagan akong lumapit sa mundo ninyo, ikaw agad ang hinanap ko." Napaatras si Rosalita ngunit hindi niya magawang umalis. Para siyang hinihila ng isang puwersa na hindi niya maipaliwanag. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nagdilim ang paligid. Hindi na niya narinig ang ingay mula sa labas ng silid. Ang tanging malinaw lamang ay siya at si Norman. "Anong nangyayari?" tanong niya na halos hindi marinig. Sumagot si Norman, "Ito ang koneksyon ng ating mga mundo. Kapag nagtagpo ang ating mga mata, nagbubukas ang daan para maramdaman mo ang puwersang dala ko." Nang mga sandaling iyon, ramdam ni Rosalita ang kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi ito init ng karaniwang pagkahumaling, kundi isang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula kay Norman patungo sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na nilalabanan ang panginginig. Ngunit mas lalo lamang siyang nadadala sa bigat ng presensyang nasa harap niya. "Rosalita," marahang sambit ni Norman, "huwag ka nang lumayo. Hindi mo kailangang matakot. Ang nararamdaman mo ay totoo." Bigla siyang naparamdam ng paghina ng tuhod, kaya muntik na siyang matumba. Agad siyang sinalo ni Norman, at sa sandaling magkalapit ang kanilang katawan, parang huminto ang oras. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang di maipaliwanag na ginhawa na para bang ligtas siya sa piling ng engkanto. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, umaasang sana'y panaginip lang ang lahat. Ngunit nang idilat niya ang mga mata,
naroon pa rin si Norman, nakatitig sa kanya ng buong seryoso. Pagkatapos ng ilang minuto, humina ang kakaibang enerhiya at unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Napakapit pa rin si Rosalita kay Norman habang siya na may nakatingin lamang, hindi bumibitaw. Hindi ito dapat mangyari, Norman. Guro ako, estudyante ka, hindi ito tama. Mahina niyang wika, ngunit ngumiti lamang ang binata at sinabing, hindi na mahalaga ang pamantayan ng tao. Kapag ang dalawang mundo ay pinaglapit ng tadhana, wala nang makakahadlang. Kinagabihan, habang nakahiga si Rosalita sa kanyang kama, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Hindi niya maitatanggi na may kakaibang damdamin siyang nararamdaman para kay Norman. Takot, oo, ngunit higit doon ay may halong pagnanasa at pagnanais na makilala pa siya. Naisip niya kung paano niya haharapin ang mga darating na araw, lalo't alam niyang hindi na basta estudyante si Norman para sa kanya. Siya'y isang nilalang na hindi niya lubusang maintindihan, ngunit patuloy na kinukuha ang kanyang puso. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang nagsisimula ng mabuo ang isang damdaming hindi na niya magagawang pigilan. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging mahirap para kay Rosalita ang itago ang damdaming unti-unting lumalalim para kay Norman. Sa klase, pilit niyang pinapanatiling normal ang lahat, nakangiti at masiglang nagtuturo. Ngunit sa tuwing mapapatingin siya sa binata, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang paghila. May mga sandaling tila nagkakatinginan sila ng matagal at sa loob ng ilang segundo, para bang sila lamang dalawa ang naroroon sa silid. Ang mga estudyante, bagaman wala namang alam sa tunay na sitwasyon, ay nagsisimula ng magtanong-tanong. May ilan na nakakapansin na laging nataupo si Norman malapit sa bintana. Hindi nakikisama, ngunit palaging naroroon. May ilan pang nagtatanong kung bakit tila laging may espesyal na atensyon si Rosalita sa kanya. Isang gabi, matapos niyang ihanda ang kanyang lecture notes, nagpasya si Rosalita na magpatuloy magtrabaho sa loob ng eskwelahan. Ang mga pasilyo ay tahimik na at tanging ilaw sa kanyang silid-aralan ang nakabukas. Habang nagtatype siya sa kanyang laptop, napansin niyang biglang humina ang liwanag ng ilaw. Napatingala siya at nakita ang pag-ikot ng hangin sa loob ng silid na para bang may dumadaloy na kakaibang enerhiya. Nang maglingon siya, naroon si Norman nakatayo sa may pintuan. Hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Ngunit naroon niya agad ang binata, nakatitig sa kanya ng malamig ngunit matamis na ngiti. Bakit ka narito? Tanong ni Rosalita, may halong kaba at pagtataka. Lumapit si Norman, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang. Hindi ko kayang manatiling malayo. Alam kong naguguluhan ka, ngunit hindi ko na rin kayang itago ang nararamdaman ko, sagot niya. Napaatras si Rosalita, pilit na lumalaban sa sarili. Hindi pwede, Norman. Estudyante ka, guro ako. May mga bagay na hindi dapat mangyari. Ngunit lalong lumapit si Norman hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Ang malamig na hangin ay tila naging mainit at ang puso ni Rosalita ay kumakabog ng napakabilis. Huwag mong ipaggait sa sarili mo ang nararamdaman mo, Rosalita, bulong ni Norman. Hindi ako basta estudyante. Hindi ako mortal na tao. Isa akong nilalang na may kapangyarihang hindi mo palubos na naiintindihan. Ngunit higit sa lahat, isa akong nilalang na nahulog sa iyo. Sa mga salitang iyon, hindi na nakasagot si Rosalita. Ramdam niya ang bigat at katotohanan sa boses ni Norman. Hindi na niya alam kung ano ang tama o mali. Ang alam lamang niya ay malakas ang tibok ng kanyang puso at hindi niya magawang lumayo. Unti-unti, inilapit ni Norman ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Rosalita. Sa sandaling nagdikit ang kanilang balat, dumaloy ang kakaibang enerhiya na parang kuryente. Napapikit si Rosalita at napahinga ng malalim. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tila nagbago ang paligid. Ang dingding ng silid-aralan ay naglaho at ang nakapalibot sa kanila
ay isang kagubatan na puno ng liwanag at kakaibang halimuyak ng bulaklak. Nasaan tayo? Tanong ni Rosalita, halos hindi makapaniwala. Ito ang bahagi ng mundo ko, isang sulyap lamang ng kaharian ng mga engkanto. At ikaw ang kauna-unahang mortal na ipinakita ko nito, paliwanag ni Norman. Nang mga sandaling iyon, hindi na nakalaban si Rosalita sa damdaming bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Norman at sa gitna ng mahiwagang kagubatan, isinuko niya ang kanyang sarili. Hindi iyon simpleng sandali ng pagkahulog sa tukso, kundi isang matinding paglalapit ng dalawang mundong magkaiba. Ang kanyang puso, na dati puno ng panamba, ay napuno ng kakaibang kasiyahan at ginhawa sa piling ng nilalang na hindi niya kailanmang inakalang mamahalin. Ngunit matapos ang ilang oras, biglang naglaho ang kagubatan at muling bumalik ang anyo ng silid-aralan. Si Rosalita ay nakasandal sa mesa, hingal na hingal, at si Norman ay nakatingin sa kanya, may halong lungkot at pag-aalala. "Patawarin mo ako," wika niya. "Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa gitna ng mundo mo." Ngunit hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Napatitig si Rosalita sa kanya at marahang umiti, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Hindi na rin ako lumaban, Norman. Ayaw ko mang aminin, matagal ko na ring nararamdaman ito." Kinabukasan, pumasok si Rosalita sa klase na may ibang pakiramdam. Ang kanyang katawan ay tila mahina, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kakaibang sigla. Ang mga estudyante ay nagtataka kung bakit tila may kakaibang mingming sa kanyang mukha. Samantalang si Norman, gaya ng dati, ay nakaupo lamang sa kanyang upuan. Tahimik, ngunit hindi maikakaila ang mas matinding koneksyon nila ngayon. Sa bawat titig nilang dalawa, may lihim silang ipinapahayag na walang sino mang makakaunawa. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanilang damdamin ay ang panganib na dala nito. Sa mundo ng mga tao, ang relasyon ng guro at estudyante ay kasalanan. At higit pa roon, sa mundo ng mga engkanto, ang pakikipag-ugnayan sa mortal ay isang bawal na batas. Ngunit sa puntong iyon, wala nang nakapigil kay Rosalita at Norman. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay sa isang kwentong puno ng hiwaga, panganib at pagmamahalan na hindi kayang hadlangan ng anumang hangganan. Simula ng gabing iyon, sa silid-aralan kung saan tuluyang naglapit ang kanilang mga mundo, hindi na nagawang itanggi ni Rosalita ang katotohanang nahulog na siya kay Norman. Subalit kasabay ng init ng damdamin ay dumating ang bigat ng mga tanong na hindi niya alam kung paano haharapin. Kinabukasan, pumasok siya sa klase na may ngiti sa labi, ngunit ramdam niyang iba ang pakiramdam ng mga estudyante. May ilan na bulungan ng bulungan nakatingin sa kanya na para bang may napapansin. Hindi naman niya mawari kung imahinasyon lamang iyon. Ngunit daman niyang may kakaiba na sa paraan ng pagtingin ng kanyang mga estudyante. Para bang may kutob na silang hindi tama ang nangyayari. Habang nagtuturo siya, nakikita niyang nakatitig pa rin si Norman sa kanya mula sa sulok ng silid. Hindi na iyon kagaya ng dati na puno ng misteryo lamang. Ngayon ay may halong init at pagkakaunawaan sa kanilang mga mata. Ngunit hindi nakalampas sa ilan ang tila espesyal na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. "Ma'am, parang napapagod po kayo lagi nitong mga nakaraang araw. Ayos lang ba kayo?" tanong ng isang estudyante. Agad siyang umiti at nagsabing, "Ayos lang ako, baka kulang lang sa tulog." Pinilit niyang gawing magaan ang sitwasyon. Ngunit sa loob-loob niya, may kaba siyang hindi maalis. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting naramdaman ni Rosalita na may kakaiba sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo at madaling mapagod kahit sa simpleng gawain. Minsan pa nga, napapansin niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Ngunit iniiwasan niyang isipin ang posibilidad na hindi niya kayang harapin. Ngunit isang araw, habang nasa gitna siya ng klase, bigla siyang nanghina at nahulog ang hawak niyang libro.
Agad siyang inalalayan ng mga estudyante at dinala sa klinik ng paaralan. Doon matapos ang ilang pagsusuri, nagsalita ang nurse na may banayad ngunit seryosong tinig. "Ma'am, buntis po kayo." Napasinghap si Rosalita, napahawak sa tiyan at hindi makapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang gabing iyon kasama si Norman at ang lahat ng hiwagang naganap. Totoo pala, hindi yun basta panaginip o ilusyon. May bunga ang kanilang ipinaglaban. Kumalat agad ang balita sa loob ng campus. Sa umpisa'y bulong-bulungan lamang. Ngunit kalaunan ay naging lantaran na ang usapan ng mga estudyante at guro. May mga nagtatanong kung sino ang ama ng bata at may ilan na nagsasabing baka may relasyon siya sa isang estudyante. Lalong uminit ang mga espekulasyon nang mapansin nilang laging naroon si Norman. Tahimik ngunit palaging malapit kay Rosalita. "Hindi kaya siya?" tanong ng isa. "Pero paano mangyayari iyon?" Sagot naman ng iba. Ngunit sa bawat usapan, alam ni Rosalita na mas lumalala ang sitwasyon. Isang araw, pinatawag siya ng dean ng kolehiyo. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya. "Professor Rosalita, kumakalat ang usapan tungkol sa iyong pagbubuntis. At may mga espekulasyong hindi ka nais-nais tungkol sa relasyon mo sa isang estudyante. Gusto naming marinig mula sa iyo ang katotohanan," mariing wika ng dean. Naramdaman ni Rosalita ang matinding takot at kahihiyan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao? Hindi niya kayang sabihin na ang ama ng kanyang dinadala ay isang engkanto, kaya't nanatili siyang tahimik, piniling hindi sagutin ang tanong. Ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nagdulot ng hinala. Pagbalik niya sa kanyang silid-aralan, nadatnan niya si Norman na nakatayo malapit sa bintana. "Alam ko na ang nangyayari," wika ng binata, may halong lungkot sa kanyang boses. "Hindi nila matatanggap ang katotohanan, Rosalita. Hindi nila mauunawaan ang ating koneksyon." Napaluha si Rosalita at napaupo sa kanyang mesa. "Ano ang gagawin ko, Norman? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko ipapaliwanag na ang dinadala ko ay anak ng isang engkanto?" Lumapit si Norman at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin at ang anak natin. Ngunit kailangan mong maging matatag dahil hindi magiging madali ang lahat." Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalakas ang bulong-bulungan. Ang mga estudyante ay nagiging lantaran na sa kanilang mga espekulasyon at ang mga kapwa-guro ni Rosalita nagsisimula na ring umiwas sa kanya. Ang mga tingin nila ay puno ng paghusga. Sa gitna ng lahat ng ito, si Norman lamang ang nanatiling tahimik ngunit laging nariyan, handang ipagtanggol siya kung kinakailangan. Ngunit alam ni Rosalita na hindi sila makakatakas sa mga matang mapanuri. Alam niyang isang araw, mapipilitan siyang harapin ang lahat ng tanong at ang bigat ng desisyon. At sa kanyang puso, alam niyang ito'y simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na darating. Mula nang lumabas ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Rosalita, naging mahirap na para sa kanya ang bawat araw sa loob ng eskwelahan. Ang mga tingin ng mga estudyante at guro ay puno ng katanungan at panghuhusga. May ilan na lantaran ng nagbubulungan kapag siya ay dumadaan at ang mga estudyanteng dati masiglang nakikinig sa kanya ay tila nagdadalawang isip na lumapit. Ang dating masiglang silid-aralan ay nadmistulang isang lugar na puno ng katahimikan at malamig na mga titig. Alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag sa kanila ang katotohanan at mas lalong hindi niya kayang banggitin ang pangalan ni Norman bilang ama ng kanyang dinadala. Sino ba ang maniniwala kung sasabihin niyang engkanto ang nakarelasyon niya? Isang gabi, napagpasyahan niyang manatili sa kanyang apartment upang magpahinga. Habang nakahiga siya, hindi niya maiwasang umiyak. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang pagkawala ng respeto ng kanyang kapwa-guro, ang pagdududa ng mga estudyante, at ang patuloy na pangungutya sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Norman, palaging sumusulpot tuwing siya'y manghihina. Nang gabing iyon,
Muli itong dumating. Tahimik lamang itong nakatayo sa may pintuan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Rosalita, wika niya, huwag mong hayaan na lamunin ka ng takot. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Agad siyang napaiyak nang makita ito at tumakbo papalapit. Hinayaan niyang yakapin siya ni Norman at sa yakap na iyon, muling bumalik ang lakas na nawawala sa kanya. Habang hawak siya ni Norman, muling sumilay ang kakaibang kapangyarihan. Ang lamig ng hangin ay napalitan ng init na dumaloy sa buong katawan niya. Para bang bawat takot at pangamba ay unti-unting naglalaho. Ngunit kasabay nito'y may kakaibang nangyari. Napapikit si Rosalita at nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa loob ng kanyang apartment. Sa halip, nakatayo siya sa isang kagubatan na hindi niya kailanman nakita noon. Puno ng liwanag, mga bulaklak na naglalakbay sa hangin, at mga ilog na kumikislap na parang kristal. Nasaan tayo? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Iko ang kaharian ng mga engkanto, sagot ni Norman. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Isinama kita rito upang makita mo ang mundong kinabibilangan ko. Lumakad sila ng magkasabay at bawat hakbang ay tila isang panaginip para kay Rosalita. Nakikita niya ang iba pang nilalang na kahawig ni Norman, mga mukhang maladyos, mahahabang kasuotan at mga matang kumikislap. Ngunit kapansin-pansin ang paraan ng tingin ng ilan sa kanya, puno ng pagtataka at alinlangan. May narinig siyang bulungan. Bakit niya isinama ang isang mortal? Hindi ba't bawal ito? Doon niya naunawaan na maging sa mundo ni Norman, hindi madali ang kanilang kalagayan, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, mas pinili niyang kumapit sa kamay ng engkantong kanyang minahal. Dinala siya ni Norman sa isang lugar kung saan dumadaloy ang ilog na tila gawa sa liwanag. Dito natin mas mararamdaman ang koneksyon ng ating mga mundo. Sabi niya, habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, nagpatuloy si Norman. Rosalita, hindi ko alam kung paano haharapin ng iyong mundo ang ating anak. Ngunit narito tayo ngayon at ito ang patunay na may dahilan ang lahat ng ito. Ang ating anak ang magiging tulay ng dalawang mundo. Sa mga salitang iyon, napaluha si Rosalita. Natatakot siya sa kinabukasan, ngunit kasabay ng takot ay may nadarama siyang pag-asa. Para bang may higit na kahulugan ang lahat ng pinagdadaanan nila. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Isang engkantong mas matanda, ang mukha'y puno ng kapangyarihan at otoridad, ang lumapit sa kanila. Norman, mariing sabi nito, alam mong bawal ang ginagawa mo. Ang pakikipag-ugnayan sa mortal ay isang kasalanan sa ating mundo. Biglang tumayo si Norman. Hinarangan si Rosalita. Hindi ito kasalanan. Pag-ibig ito. Hindi ko kayang iwanan siya. Napatingin ang matandang engkanto kay Rosalita at ang mga mata nito'y puno ng pagdududa. Kung tunay na pag-ibig nga ang inyong pinili, maraming sakripisyo ang kakailanganin. At ang anak na isisilang ng mortal na ito, siya'y hindi magiging ordinaryo. Siya'y magiging banta at tulay sa parehong mundo. Nang marinig iyon, lalong nag-alala si Rosalita. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ramdam ang tibok ng buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit bago pa siya lamunin ng takot, hinawakan muli ni Norman ang kanyang kamay at mariing nagsabi, hindi siya magiging banta, siya ang magiging pag-asa. At sa mga salitang iyon, pinili niyang ipaglaban si Rosalita at ang kanilang anak, kahit na ang buong kaharian ng mga engkanto ay hindi sumang-ayon. Nang bumalik sila sa mundo ng tao, ramdam ni Rosalita na mas mabigat na ang dala nila. Hindi lamang siya isang gurong nahulog sa isang misteryosong estudyante. Siya na ngayon ay magiging ina ng isang nilalang na mag-uugnay sa dalawang magkaibang daigdig. At dala nito ang kapalaran na hindi niya lubos maisip kung kakayanin nilang dalawa. Ngunit sa puso niya, malinaw ang isang bagay. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mula ng gabing dinala siya ni Norman sa kaharian ng mga engkanto
at humarap sila sa pagtutol ng mga matatanda, naging mas malinaw kay Rosalita na hindi na basta simpleng relasyon ang pinasok niya. Di lamang siya nagmamahal sa isang lalaking naiiba, kundi pinasok niya ang isang mundong puno ng panganib at pagbabawal. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa kanyang desisyon. Araw-araw habang naglalakad siya sa pasilyo ng kolehiyo, ramdam niya ang mga matang mapanuri at ang mga bulong na pumapailan lang. Ang dating respeto at paghanga ng mga estudyante ay napalitan ng pag-aalinlangan at tsismis. May mga guro na hindi na siya kinakausap. At ang pamunuan ng paaralan ay patuloy na tinatanong kung bakit ayaw niyang pangalanan ang ama ng kanyang dinadala. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Norman lamang ang tanging nagiging lakas ni Rosalita. Madalas itong dumadaan sa kanyang apartment tuwing gabi, nagdadala ng kapanatagan at ngiti sa mga panahong gusto na niyang sumuko. Ngunit sa bawat pagkakataon na magkasama sila, alam nilang may bantang nakatingin sa kanila. Ang mga salita ng matandang engkanto sa kagubatan ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Rosalita. Ang anak na isisilang ng mortal na ito ay hindi magiging ordinaryo. Siya'y magiging banta at tulay sa parehong mundo. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang sinapupunan, mas lalo siyang kinakabahan. Ano ang magiging anyo ng kanyang anak? Ano ang magiging tadhana nito sa dalawang mundong parehong hindi ganap na tatanggap sa kanya? Isang hapon, habang nasa loob ng kanyang silid-aralan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panghihina. Nagdidilim ang kanyang paningin at halos mawalan siya ng balanse. Mabilis siyang sinalo ng isa sa kanyang mga estudyante na agad tumawag ng nurse. Nang dalhin siya sa klinik, mariin sinabi ng doktor na dapat masyang mag-ingat at magpahinga. Delikado ang pagbubuntis mo kung palagi kang pagod. Kailangan mong iwasan ang stress, wika ng doktor. Ngunit paano niya maiiwasan ang stress kung bawat araw ay puno ng takot at panghuhusga? Pag-uwi niya sa apartment, naroon si Norman, naghihintay. Hindi na siya nakapagsalita. Tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Agad siyang niyakap ng engkanto at pinatahan. Rosalita, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita iiwan kahit ano pa ang mangyari. Habang hawak siya ni Norman, biglang kumislap ang liwanag sa paligid. Tumingin si Rosalita sa kanyang tiyan at nakita niyang tila may liwanag na dumadaloy mula roon. Nabigla siya, hindi alam kung dapat matakot o humanga. Ngunit agad siyang tiningnan ni Norman at sinabing, iyan ang patunay na ang ating anak ay may kakaibang kapangyarihan. Siya'y hindi lamang magiging ordinaryong nilalang, kundi isang tanda na ang dalawang mundo ay maaaring magtagpo. Hindi nakasagot si Rosalita. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang pag-asa siyang naramdaman. Marahil nga, may dahilan kung bakit sila pinaglapit ng tadhana. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo ng paaralan, may ilang estudyanteng nagtanong ng direkta, "Ma'am, totoo po bang si Norman ang ama ng bata?" Halos matigilan siya, hindi alam kung ano ang usasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumulpot si Norman at diretsyong tiningnan ang mga estudyante. Hindi niya binigkas ang sagot. Ngunit sapat ang kanyang presensya upang magdulot ng kaba at katahimikan. Agad na nag-iwasan ng tingin ang mga estudyante at hindi na muling nagtanong. Doon na pagtanto ni Rosalita na kahit hindi sabihin ang katotohanan, ramdam ng iba na may kakaibang koneksyon nga sila. Sa gabi, muli siyang dinala ni Norman sa kagubatan ng mga engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila sinalubong ng katahimikan. May mga matang nakatingin mula sa dilim, mga nilalang na hindi sumasang-ayon sa kanilang relasyon. Narinig niya ang mga bulungan. Hindi pwede, hindi siya kabilang dito. Ang mortal ay nagdadala ng panganib. Napakapit siya sa kamay ni Norman at sa lakas ng hawak nito, alam niyang handa siyang ipaglaban ng engkanto. "Rosalita, huwag kang matakot," bulong ni Norman. "Kahit laban sa buong mundo, pipiliin kita."
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kagubatan, napansin niyang may isang nilalang na hindi gaya ng iba. Isa itong babaeng engkanto, maganda at maringal, ngunit ang mga mata ay puno ng selos at galit. Norman, wika nito, paano mo nagawang ipagpalit ang iyong mundo para sa isang mortal? Hindi mo alam ang kaparusahan na naghihintay sa iyo. Nanatiling tahimik si Norman, ngunit mas hinigpitan ang hawak kay Rosalita. Alam niyang hindi na lamang pangungutya ang haharapin nila, kundi mismong banta ng kaharian ng mga engkanto. At sa puntong iyon, lalong nagiging malinaw kay Rosalita na ang anak na kanyang dinadala ay hindi lamang bunga ng kanilang pagmamahalan, kundi isang tanda na magbubukas ng laban sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang huwag umatras. Pinili niyang lumaban kasama si Norman para sa pag-ibig at sa batang magiging tulay ng kanilang kapalaran. Habang lumalaki ang tiyan ni Rosalita, mas lumalala rin ang mga bulong-bulungan sa paligid. Sa kolehiyo, naging lantad na ang mga tanong ng mga guro at estudyante. May ilan na diretsyong nagsasabi na hindi na siya karapat-dapat magturo, at may mga nagsusumamo sa pamunuan na alisin siya upang hindi madamay ang reputasyon ng paaralan. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya, puno ng paghuhusga at paghamak. Gayunpaman, pinipilit niyang magpatuloy dahil alam niyang hindi na lamang siya ang kanyang pinoprotektahan kundi ang bata sa kanyang sinapupunan. Isang araw habang nagkaklase, bigla siyang nahilo at muntik nang matumba. Mabilis siyang inalalayan ng isa sa kanyang mga estudyante, ngunit hindi nakalampas ang pangyayaring iyon sa iba. Nakikita niyo? Buntis siya, pero pinipilit pa ring magturo, bulong ng isa. Ang mga bulungan ay naging tawanan, at may ilang pang lumabas ng silid na halatang hindi na siya nirerespeto bilang kanilang guro. Naramdaman ni Rosalita ang bigat ng sitwasyon, ngunit pinilit niyang tapusin ang aralin. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin si Norman, tahimik na nakaupo. Ngunit sa bawat titig niya, may lakas na dumadaloy kay Rosalita upang hindi siya tuluyang bumigay. Pagkatapos ng klase, pinatawag siya ng dean. Sa loob ng opisina, ramdam niya ang malamig na hangin at bigat ng sitwasyon. Professor Rosalita, wika ng dean, maraming reklamo mula sa mga estudyante at guro. Ang iyong kalagayan ay nagdudulot ng kahihiyan sa ating institusyon. Kailangang malinawan ang lahat. Sino ang ama ng iyong dinadala? Saglit siyang napatingin sa sahig, naninginig ang mga kamay. Alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag ang katotohanan. Paano niya sasabihin na isang engkanto ang ama ng kanyang anak? Nang hindi siya sumagot, mariing nagpatuloy ang dean. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, baka kailangan na nating isuspinde ang iyong pagtuturo. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik dahil iyon lamang ang paraan upang maprotektahan si Norman at ang kanilang anak. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang apartment na puno ng luha ang mga mata. Naroon na si Norman, naghihintay sa kanya. Agad niya itong niyakap. Umahagulhol, "Norman, hindi ko na kaya. Pinipilit nila akong sabihin kung sino ang ama ng bata. Hindi ko kayang ilagay ka sa panganib, pero hindi ko na rin alam kung hanggang kailangan ko kakayanin." Hinaplos ni Norman ang kanyang buhok. Pinapakalma siya. "Rosalita, hindi mo kailangang ipaliwanag sa kanila. Hindi sila makakaunawa. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito ako at ipaglalaban kita hanggang sa huli." Sa sumunod na mga araw, nagsimulang lumitaw ang mas kakaibang pangyari. Habang naglalakad si Rosalita pauwi, may mga taong sumusunod sa kanya, nagmamasid at tila nagbabantay. Minsan pa nga, may isang guro na diretsyong lumapit sa kanya at sinabing, "Alam namin na si Norman ang ama. Ano ba ang meron sa kanya at nagawa mong masira ang iyong karera para sa kanya?" Hindi na siya sumagot, bagkus ay dumiretsyo na lamang siya sa kanyang apartment. Ngunit sa puso niya, lalong lumakas ang pangambang hindi lamang tsismis ang kanilang kinakaharap, kundi panganib mula sa parehong mundo ng tao at engkanto. Isang gabi,
muling dinala siya ni Norman sa kagubatan ng kanyang mundo. Ngunit sa halip na mapuno ng kagandahan, sinalubong sila ng tensyon. Naroon ang ilang engkanto, nakapalibot at nakatingin sa kanila ng may matinding galit. Isa sa mga pinuno ang lumapit at mariing nagsabi, "Norman, nilabag mo ang batas, ang mortal na ito ay hindi dapat nakapasok sa ating kaharian. At ang anak na dinadala niya ay magiging banta sa ating lahat." Tumayo si Norman, hinarap ang mga ito. Hindi siya banta, siya ang magiging tulay upang magkaunawaan ang ating mga mundo. Ngunit hindi kumbinsido ang mga matatandang engkanto. May ilan na nagsimulang magpakita ng galit, handang agawin si Rosalita. Agad siyang niyakap ni Norman, at isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanila, pinoprotektahan sila mula sa mga nais manakit. "Huwag kayong lalapit," mariing wika ni Norman. "Ang pipilit lumapit ay makakatikim ng aking kapangyarihan." Saglit na natahimik ang paligid, ngunit malinaw sa mga mata ng mga engkanto na hindi matatapos ang lahat sa gabing iyon. Bago sila umalis, narinig ni Rosalita ang banta mula sa isang babae na mula rin sa mundo ni Norman. Ang batang iyan ay hindi ligtas. Kapag siya'y isinilang, magdudulot siya ng kaguluhan. Pagbalik nila sa mundo ng tao, nanatiling mahigpit ang kapit ni Rosalita sa kamay ni Norman. Ramdam niyang mas mabigat na ang kanilang laban. Hindi lamang mga tao ang tumututol sa kanilang pagmamahalan, kundi pati ang mga engkantong hindi kayang tanggapin ang bunga ng kanilang pagsasama. Ngunit sa puso niya, alam niyang huli na upang umatras. Ang kanilang anak ang magiging sagot sa lahat, kahit pa ang kapalit nito ay ang pakikipaglaban sa dalawang mundong parehong hindi pa handang tanggapin ang kanilang pagmamahalan. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang lumala ang sitwasyon ni Rosalita sa eskwelahan. Hindi na lamang bulong-bulungan ang kanyang naririnig kundi lantaran ng pangungutya. May ilang estudyante ang hindi na pumapasok sa kanyang klase at may mga guro na umiwas na makisalamuha sa kanya. Sa bawat pagpasok niya sa silid-aralan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin. Mga matang puno ng panghuhusga at paninisi. Subalit sa kabila ng lahat, pinipilit niyang ituloy ang pagtuturo. Para sa kanya, iyon na lamang ang natitirang bagay na nagbibigay saysay sa kanyang araw. Ngunit kahit gaano siya katatag, may mga sandali pa ring bumabagsak siya. Sa tuwing siya'y nag-iisa sa kanyang apartment, hindi niya mapigilang umiyak at tanumin ang sarili kung tama pa bang ipaglaban ang lahat ng ito. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng paaralan, may ilang estudyante ang naglakad sa kanyang likuran. Narinig niya ang kanilang usapan. Sabi nila, hindi tao ang ama ng bata. Ano ka ba? Imposible yon. E paano kung totoo? Kaya pala kakaiba si Norman. Humigpit ang hawak ni Rosalita sa kanyang bag. Alam niyang nagsisimula ng lumabas ang mga haka-haka na malapit sa katotohanan. Kung magpapatuloy ito, baka hindi lamang siya ang mapahamak, kundi pati si Norman at ang kanilang anak. Pagdating niya sa kanyang apartment, naroon si Norman, tila ba alam na agad ang bigat ng kanyang dinadala. "Rosalita," mahinahon niyang sabi, "huwag kang matakot. Hindi sila makakaunawa, ngunit hindi ibig sabihin ay kailangan mong isuko ang ating ipinaglalaban." Napahawak si Rosalita sa kanyang tiyan at marahang ngumiti, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko isusuko, Norman, ngunit natatakot ako. Natatakot ako para sa bata." Makalipas ang ilang araw, muling pinatawag si Rosalita ng pamunuan ng eskwelahan. Sa harap ng mga guro at ng dean, muling lumutan ang mga paratang. "Professor Rosalita, hindi na kami makapikit sa sitwasyon. Maraming estudyante ang nagrereklamo. Kung hindi mo kayang sabihin kung sino ang ama ng bata, baka kailangan na naming tuluyan ipahinto ang iyong pagtuturo." Sa loob-loob ni Rosalita, parang gumuho ang lahat. Wala siyang ibang sagot kundi pananahimik. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanatili niyang matatag ang kanyang anyo.
Paglabas niya ng silid ng pagpupulong, ramdam niya ang mga mata ng kanyang mga kasamahan, puno ng panghuhusga at awa. Pagdating sa bahay, muling sinalubong siya ni Norman. Tahimik lamang siya sa simula. Ngunit kalaunan ay bumigay at humagulgol sa dibdib ng engkanto. Tinanggal na nila ako, Norman. Wala na akong trabaho. Wala na akong karera. Hinaplos ni Norman ang kanyang buhok at sinabing, hindi mo kailangang matakot. Ang mahalaga ay tayo at ang anak natin. Kaya kitang ipaglaban, Rosalita. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sa mga gabing sumusunod, napapansin ni Rosalita na mas lumalakas ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa kanyang tiyan. Minsan habang natutulog siya, bigla na lamang kumikislap ang kanyang paligid na para bang may ilaw na nagmumula sa loob niya. Nababahala siya, ngunit ipinaliwanag ni Norman na normal iyon. Ang ating anak ay hindi ordinaryo. Siya ay may taglay na kapangyarihan na nagmumula sa aking mundo at sa iyo bilang mortal. Kaya nga maraming takot sa kanya dahil hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan. Habang sinasabi ito ni Norman, muling bumalik sa isip ni Rosalita ang mga babala ng matandang engkanto. Ang batang ito raw ay magiging banta at tulay ng dalawang mundo. Ngunit sa halip na matakot, mas pinili niyang kumapit sa paniniwalang magiging pag-asa ang kanilang anak. Isang gabi, muling bumalik sila ni Norman sa kagubatan ng engkanto. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila tinanggap ng tahimik. May mga nilalang na agad lumapit, puno ng galit at pagtataboy. Norman, nilabag mo ang batas ng ating kaharian. Ang mortal na ito ay hindi nararapat dito. Ang batang dala niya ay magdadala ng kaguluhan. Tumayo si Norman at matapang na hinarap ang mga ito. Hindi ninyo siya maaaring saktan kung may kaparusahan sa akin niyo ibigay. Ngunit huwag ninyong idamay si Rosalita at ang aming anak. Ang kanyang tinig ay mariin at puno ng otoridad, ngunit hindi nagpatinag ang mga kalaban. Ang babaeng engkantadang una nilang napaharap ay muling nagsalita. Hindi niyo alam ang kapangyarihang dala ng batang iyan. Kung isisilang siya, sisira ang balanse ng dalawang mundo. Naramdaman ni Rosalita ang panghihina sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa tiyan, ramdam ang paggalaw ng kanyang anak. Ngunit bago pa siya lamunin ng takot, hinawakan siya ni Norman at dinala sa isang lugar sa tagubatan kung saan walang ibang makakasunod. Doon niya sinabi, Rosalita, kailangan nating maging handa. Hindi lamang mga tao ang haharapin natin, kundi pati ang mga engkantong ayaw tanggapin ang ating pagmamahalan. Ngunit tandaan mo, hindi sila ang magdidikta ng ating kapalaran. Ang anak natin ang magiging sagot sa lahat. Sa mga salitang iyon, muling napaluha si Rosalita. Hindi man niya alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila. Malinaw sa kanya ang isang bagay. Wala nang makapipigil sa kapanganakan ng bata. At sa pagdating dito'y magsisimula ang tunay na pagbabago sa pagitan ng dalawang mundo. Habang papalapit ang mga buwan ng kanyang pagbubuntis, mas naramdaman ni Rosalita ang bigat ng sitwasyon. Sa tuwing siya ay naglalakad sa kalsada, hindi lamang mga mata na estudyante at guro ang nakatuon sa kanya, kundi pati na rin ng mga kapitbahay at taong bayan. Kumalat ang balita na siya ay buntis na walang asawa at mas lalong naging palaisipan kung sino ang ama ng kanyang dinadala. May mga maririnig siyang biro at panlalait. May ilan pang nagtatangkang magtanong ng direkta, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang walang makakaunawa. Ang alam lamang niya, sa bawat gabi na kasama niya si Norman, mas nararamdaman niyang ligtas siya. Kahit nasa harap ng isang mundong puno ng panghuhusga. Ngunit habang lumalapit ang araw ng kanyang panganganak, mas lumalakas din ang kakaibang presensya ng bata sa kanyang sinapupunan. Minsan, habang siya ay natutulog, bigla siyang magigising dahil sa kakaibang liwanag na nagmumula
sa kanyang tiyan. Ang paligid ng kanyang silid ay parang napupuno ng kislap na tila mga bituin. Kinabahan siya sa mga unang pagkakataon, ngunit ipinaliwanag ni Norman na normal iyon. Ang ating anak ay may dalang lakas na hindi kayang itago. Ito ang patunay na siya ay hindi lamang magiging nilalang ng iisang mundo. Kaya marami ang natatakot. Bagaman naaliw si Rosalita sa paliwanag, hindi pa ring mawala ang kanyang pangamba. Paano niya ipapaliwanag ang lahat kapag dumating ang oras na makita ng ibang tao ang kakaibang katangian ng kanilang anak? Isang gabi, muling nagpakita ang grupo ng mga engkantong tumututol sa kanilang pagmamahalan. Sa gilid ng kanyang apartment, naramdaman ni Rosalita ang malamig na hangin at bigla niyang nakita ang ilang aninong kumikilos. Lumabas siya upang alamin kung ano iyon, ngunit agad siyang sinalubong ng mga tinig na puno ng banta. Rosalita, hindi mo alam ang panganib na dala ng iyong ginadala. Hindi mo ito dapat ipagpatuloy. Natigilan siya at agad na napaatras, ngunit bago pa siya tuluyang matakot, biglang dumating si Norman. Ang kanyang mga mata ay kumislap at sa isang iglap naglaho ang mga anino. Huwag na huwag kayong lalapit sa kanya. Mariing wika ni Norman sa hangin. Hawak pa rin ni Rosalita ang kanyang tiyan at halos hindi makahinga sa takot. Doon niya napagtanto na kahit sa mundong ginagalawan niya, hindi na sila ligtas. Kinabukasan, dumating ang balita mula sa pamunuan ng kolehiyo. Tuluyan na siyang tinanggal sa trabaho. Ang dahilan ay malinaw. Hindi na siya karapat-dapat magturo dahil sa kanyang kalagayan at dahil na rin sa hindi niya kayang ipaliwanag ang sitwasyon. Napaupo si Rosalita sa kanyang apartment, hawak ang papel ng kanyang pagpapaalis at doon tuluyan siyang bumigay. Norman, umiiyak niyang wika, wala na akong karera, wala na akong maipagmamalaki. Ano na ang mangyayari sa atin? Umupo si Norman sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang mga kamay. Rosalita, hindi ito ang katapusan. Ang lahat ng ito ay simula lamang. Ang pagkawala ng iyong trabaho ay mabigat? Oo, ngunit hindi ka nag-isa. Ang anak natin ang magiging dahilan upang makita mo ang tunay na halaga ng iyong buhay. Sa mga sumunod na linggo, mas pinili ni Rosalita na manatili sa bahay. Hindi na siya naglalabas maliban na lang kung kinakailangan. Ngunit kahit sa katahimikan ng kanyang apartment, naroon pa rin ang mga bulong mula sa labas. May mga kapitbahay na nagsasabing nakakita sila ng kakaibang liwanag mula sa kanyang silid. May ilan pang natatakot at iniwasan siyang lapitan. Ang ilan naman ay nagtanong kung may sumta ba siyang dala. Lalong lumalim ang kanyang pangungulila at pagkatakot. Ngunit sa bawat gabi, naroon si Norman. Palaging ipinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Dumating ang isang gabi na biglang sumakit ang tiyan ni Rosalita. Hindi niya alam kung ito na ang oras ng kanyang panganganak. Agad siyang inalalayan ni Norman. Ngunit hindi sila maaaring pumunta sa ospital. Hindi tayo ligtas sa mata ng tao, lalo na kung makikita nila ang kapangyarihan ng ating anak. Sabi ni Norman, dinala niya si Rosalita sa agubatan, sa parehong lugar kung saan una niya itong ipinakita sa kanya. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, nagsimula ang kanyang panganganak. Ramdam ni Rosalita ang matinding sakit, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang init at liwanag na bumabalot sa kanila. Habang isinisilang niya ang bata, ang buong kagubatan ay tila gumalaw. Ang mga bulaklak ay namukadkad at ang hangin ay napuno ng halimuyak na hindi niya kailanman naranasan. Sa paglabas ng kanyang anak, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Napahawak si Rosalita sa sanggol, nanininig at umiiyak, ngunit kasabay ng kanyang luha ay ang ngiti ng isang ina. Nakita niyang ang mga mata ng bata ay kakaiba, ang isa ay maliwanag na parang araw, at ang isa na may malalim na parang gabi. Tumulo ang kanyang luha habang niyayakap ang kanyang anak. Ito na siya, Norman, ang ating anak. Ngunit bago pa man nila tuluyang malasap ang kasiyahan, biglang lumitaw ang mga engkanto mula sa dilim. Ang mga mukha nila ay puno ng galit at pangamba.
ang bata ay isinilang na, wika ng isa. At sa kanyang kapanganakan, nagsimula ang pagkakagulo ng ating dalawang mundo. Napahigpit ang yakap ni Rosalita sa kanyang sanggol habang hinarap sila ni Norman. Hindi ninyo siya makukuha. Siya ay anak ko at siya ay hindi magiging banta. Siya ang magiging sagot. Sa gabing iyon, malinaw na kay Rosalita na ang kapanganakan ng kanilang anak ang simula ng mas malaking laban. Ang laban na hindi na lamang tungkol sa kanila, kundi para sa kinabukasan ng dalawang magkaibang mundo. Sa gabing isinilang ni Rosalita ang kanyang anak, hindi lamang ang kagubatan ang nakasaksi ng isang pambihirang pangyayari, kundi pati ang dalawang mundong magkaiba. Ang liwanag na bumalot sa paligid ay hindi basta liwanag, kundi tanda ng pagsilang ng isang nilalang na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng lahat. Nang marinig ni Rosalita ang unang iyak ng kanyang anak, napahigpit ang kanyang yakap dito. Malamig ang pawis sa kanyang noo, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, ay dama niya ang kakaibang tuwa at ginhawa. Ang sanggol ay maputi ang balat, malaanghel ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ang higit na kahindik-hindik at kahanga-hanga. Ang kaliwa ay kumikislap na parang sinag ng araw at ang kanan ay malalim na asul na tila sumasalamin sa gabi. Habang yakap ni Rosalita ang kanyang anak, agad na humarap si Norman sa mga engkantong lumitaw mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagdududa at ang ilan ay tila nagbabalak kunin ng bata. Hindi ninyo siya maaaring agawin, mariin at malakas na wika ni Norman. Siya ay anak ko at ni Rosalita. Hindi siya banta kundi pag-asa. Ngunit agad na sumagot ang pinakamatandang engkanto na naroroon. Isang lalaking may mahabang puting buhok at matang tila nakakita na ng libu-libong taon ng kasaysayan. Norman, nalalaman mo bang bigat ng iyong ginawa? Ang anak na ito ay hindi lamang dugo ng tao at engkanto. Siya ay magiging tulay na maaaring magwasak ng balanse ng dalawang mundo. Kapag hindi siya nakontrol, maaari niyang dalhin ang kapahamakan. Nang marinig iyon, mas hinigpitan ni Rosalita ang pagkakayakap sa sanggol. Hindi siya magiging kapahamakan, sagot niya na puno ng lakas kahit mahina pa ang kanyang katawan. Siya ay anak ko, ako ang magtataguyod at magtuturo sa kanya. Kung may kapangyarihan siyang dala, gagamitin iyon sa kabutihan. Maraming engkanto ang napatingin sa kanya, at ang ilan ay tila nagulat sa katapangan ng isang mortal, ngunit hindi pa rin nawala ang galit sa karamihan. Isa sa mga babaeng engkanto na noon pa man ay malinaw na may selos kay Rosalita ang sumigaw. Hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. Kapag lumaki ang batang iyan, dadalhin niya ang pagkawasak. Dapat siyang alisin bago pa lumala ang lahat. Agad na nagningning ang mga mata ni Norman at sa isang iglap ay kumalat ang kapangyarihan niya sa paligid, nagbabadya ng labanan kung pipilitin pa ng mga engkanto ang kanilang balak. Kung may hahawak sa anak ko ng labag sa aming kagustuhan, tatapusin ko ang sinumang magtangkang lumapit. Ang tinig niya ay malakas at mariin at kahit ang mga matatapang na engkanto ay bahagyang umatras. Ngunit hindi iyon sapat upang tuluyang mawala ang banta. Bago sila tuluyang naglaho sa dilim, iniwan nila ang babala. Hindi ninyo matatakasan ang kapalaran. Ang bata ay darating sa oras ng kanyang pagsubok at doon malalaman kung siya ba'y magiging liwanag o kadiliman. Naiwan sina Rosalita at Norman sa gitna ng kagubatan, tahimik na yakap ang kanilang anak. Ramdam ni Rosalita ang bigat ng bawat salita. Ngunit mas pinili niyang pakinggan ang tibok ng puso ng sanggol. Sa kanyang pandinig, ang bawat tibok ay musika, tanda ng buhay na handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Norman, mahina niyang bulong, ano man ang sabihin nila, anak natin ito. Hindi ko siya pababayaan. Hindi nila siya makukuha. Tumango si Norman at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, Rosalita, at hindi ka nag-iisa. Habang ako'y nabubuhay, walang sinuman ang makakakuha sa inyo. Pag uwi nila sa mundo ng tao,
mas naging mahirap ang lahat. Hindi na siya maaaring bumalik sa kanyang dating trabaho at ang mga tao sa paligid ay patuloy na nagbubulong at nagtataka. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagtatago ng bata. Habang lumalaki ito, mas lalong nahayag ang kanyang kakaibang aura. Minsan kapag umiiyak siya, biglang lumalakas ang hangin sa loob ng silid o kumikislap ang mga ilaw. Kapag natatawa naman siya, tila may mga bulaklak na biglang namumukadkad sa paso kahit walang tubig. Naging malinaw kay Rosalita na ang kanyang anak ay hindi maaaring lumaki ng walang patnubay. Hindi ito simpleng buhay ng isang sanggol. Ito'y buhay na may dalang kapalaran ng dalawang magkaibang mundo. Ngunit kasabay ng hiwagang dala ng bata, mas lalo ring lumalapit ang panganib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rosalita, bigla siyang nagising sa kakaibang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Paglingon niya, may nakita siyang aninong nakatayo, nakatingin sa kanila. Agad siyang napahigpit ng yakap sa kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makasigaw, naroon na si Norman, nakatayo sa pintuan, at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay naglaho ang anino. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Norman, sinusundan na nila tayo. Napahigpit ang yakap ni Rosalita sa sanggol at sa mga mata niya ay malinaw ang pangako. Anumang mangyari, hindi niya ipapahamak ang kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Ang kanilang buhay ay hindi na lamang simpleng pagtatago sa mga mapanuring mata ng tao, kundi isang paglalakbay upang protektahan ang batang magbabago sa kapalaran ng dalawang mundo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na payapang natutulog, alam ni Rosalita na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Habang lumalaki ang bata, mas lalong napansin ni Rosalita ang kakaibang lakas na dumadaloy dito. Hindi tulad ng ibang sanggol, mabilis itong natuto. Bago pa man ito magdalawang taon, nakakapagsalita na siya ng malinaw at may mamasalitang hindi kilala ni Rosalita. Mga salitang tila galing sa ibang wika na hindi ng mga tao. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa labas ng bintana at nakangiti na para bang may mga nilalang siyang kausap na hindi nakikita ng iba. Bagaman nakakatakot sa simula, natutunan niyang tanggapin ang katotohanang hindi ordinaryo ang kanyang anak. Sa tuwing mahahawakan niya ang maliit na kamay ng bata, dama niya ang kakaibang init na nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit kasabay noon ay ang paalala na may misyon itong dala mula pa sa pagsilang. Si Norman ay laging nasa tabi nila. Sa bawat gabi, palihim itong bumabalik mula sa kanyang mundo upang bantayan silang mag-ina. Alam niyang hindi sila ligtas sa mga matang mapanuri ng mga tao at higit pa roon, hindi sila ligtas sa mga engkantong patuloy na nagbabantay. Maraming beses na nilang naramdaman ang presensya ng mga anino sa labas ng kanilang tirahan, ngunit palaging nariyan si Norman upang itaboy ang mga ito. Ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kapangyarihan ng bata at mas nakakaakit ng atensyon. Ang kanyang tawa ay nagdadala ng liwanag at ang kanyang pag-iyak ay nagpapakilos ng hangin. Hindi iyon kayang itago ng matagal. Isang gabi, habang natutulog si Rosalita, nagising siya sa malakas na hangin na pumasok sa kanilang silid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang ang bata ay nakatayo sa kanyang higaan. Nakataas ang maliit na mga kamay. Ang paligid ay kumikislap at tila ba may mga bulalakaw na dumadaan sa loob ng kanilang kwarto. Mabilis siyang tumayo at niyakap ang anak. "Anak, tama na," pakiusap niya. Ngunit sa murang edad nito, hindi pa nito alam kung paano kontrolin ang kapangyarihan. Dumating si Norman at mabilis na nilapitan ang bata. "Kalmahin mo ang iyong sarili," mahinahong wika niya. At sa kanyang mga palad ay naglabas siya ng liwanag na pumalibot sa sanggol hanggang sa huminto ang kakaibang kalagayan. Nang bumalik sa normal ang paligid, agad na umiyak ang bata at mahigpit na yumakap kay Rosalita.
Doon niya napagtanto na mas lalong nagiging totoo ang sinabi ng mga matatandang engkanto. Ang bata ay hindi maitatago at darating ang araw na hindi na sila magkakaroon ng katahimikan. Kinabukasan, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang guro mula sa dati niyang kolehiyo ang dumating. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Rosalita," sabi ng guro, "umakalat ang balitang may kakaibang bata ka raw. May mga taong nagsasabing nakikita nila ang liwanag mula sa inyong bahay sa gabi. Ingatan mo ang sarili mo dahil hindi lahat ng tao ay may magandang hangarin." Nagpasalamat siya sa babala, ngunit lalo siyang nag-alala. Kung ordinaryong tao pa lamang ay nagsisimula ng makapansin, paano pa kung ang mga engkanto ang makakita ng lahat ng ito? Alam niyang malapit na ang mas malaking panganib. Dinala sila ni Norman muli sa kagubatan. Doon, sa gitna ng mga punong kumikislap, ipinaliwanag niya kay Rosalita ang sitwasyon. "Hindi na tayo makakatago, Rosalita. Ang ating anak ay magiging sentro ng atensyon ng parehong mundo. Kailangan nating magpasya. Handa ka bang ipaglaban siya kahit na ang buong mundo ay tutol?" Tahimik lamang si Rosalita sa simula. Tumingin siya sa kanyang anak na nakikipaglaro sa mga ilaw na parang sariling kayamanan. Napaluha siya at sa gitna ng kanyang pag-iyak ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Norman. "Oo, kahit buong mundo ang kalabanin natin, hindi ko siya isusuko. Anak ko siya at hindi ko hahayaang maging banta ang makitang dahilan upang mawala siya." Habang pinapakinggan ni Norman ang mga salita ni Rosalita, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Alam niyang darating ang oras na kakailanganin nilang humarap sa parehong mundo upang ipakita na ang kanilang anak ay hindi sumpa, kundi biyaya. Ngunit bago iyon, kailangan nilang maging matatag. Kailangan nilang ihanda ang bata sa kapalarang naghihintay. Muli niyang tiningnan si Rosalita. At sa kanyang tinig ay may halong tapang at pag-asa. "Kapag dumating ang araw na iyon, hindi lang ako ang lalaban, Rosalita. Tayong tatlo, ikaw, ako, at ang ating anak, ang magpapatunay na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang takot o batas." Sa mga sumunod na araw, pinilit nilang mamuhay ng tahimik. Ngunit sa bawat gabi, alam nilang may mga matang nakamasid. Ang mga engkanto na tumututol ay nagbabantay, naghihintay ng pagkakataon. Ang mga tao na may patuloy na nagtataka at nagkukwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas pinatibay ng kanilang pagsubok ang pagmamahalan ni Rosalita at Norman. At sa bawat pagngiti ng kanilang anak, dama nila na may liwanag na dumadaloy. Liwanag na hindi kayang sirain ng alinmang dilim. Ang liwanag na iyon ang magiging sandata nila sa laban na hindi pa man dumarating. Alam nilang hindi na nila matatakasan. Habang lumalaki ang bata, mas lalong hindi maitatanggi ang kakaibang lakas na taglay niya. Hindi pa man siya ganap na 3 taong gulang, kapansin-pansin na ang kanyang kaalaman ay lagpas sa inaasahan ng kanyang edad. Marunong na siyang bumigkas ng mga salita sa parehong wika ng mga tao at ng mga engkanto, isang bagay na hindi itinuro ni Rosalita o ni Norman. Kapag tumitingin siya sa paligid, para bang nakikita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong mga mata. Minsan, bigla siyang tatayo sa kanilang bakuran at tatawa habang nakatingin sa hangin, at maririnig ni Rosalita ang mga salitang mahirap unawain. Tila ba nakikipag-usap siya sa mga nilalang na naroroon ngunit hindi nakikita. Dahil dito, mas lalong dumami ang mga bulong sa kanilang paligid. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magkwento na may kakaibang bata sa kanilang lugar. May ilan na natatakot, may ilan namang humahanga, ngunit karamihan ay nagdududa. May isang gabi na may dumating na grupo ng mga tao sa kanilang pintuan, mga kalalakihang may dalang krus at tubig na banal. Pinilit nilang kumbinsihin si Rosalita na ipabinyag agad ang bata dahil baka raw ito ay alagad ng masama. Napaluha siya sa harap ng kanilang panghuhusga
at mariing tinanggihan ang kanilang alok. Pag-alis ng mga tao, dumating si Norman at nakita ang takot sa mga mata ni Rosalita. Hindi nila mauunawaan, Rosalita. Sabi niya, pero hindi ibig sabihin na tama ang kanilang paniniwala. Hindi nila alam na ang ating anak ay may mas malaking tungkulin kaysa sa naiisip nila. Sa panig naman ng mga engkanto, lalo silang naging mapanmanhid. Minsang dinala ni Norman si Rosalita at ang bata sa kagubatan upang ipakita sa kanya ang magandang tanawin. Sinalubong sila ng mga matatandang engkanto. Hindi na lamang galit ang nakasulat sa kanilang mga mata, kundi takot at panamba. Norman, mariin na wika ng isa. Hindi ka na maaaring bumalik dito kasama ang mortal at ang iyong anak. Ang kanyang kapangyarihan ay nagsisimula ng magising. Kapag siya'y lumaki pa, maaari nitong guluhin ang balanse ng ating mundo. Hinawakan ni Norman ang kamay ni Rosalita at sumagot ng buong tapang. Kung ang kinatatakutan ninyo ay ang kanyang lakas, bakit hindi ninyo siya gabayan? Bakit ninyo siya tinatratong parang sumpa? Ngunit walang tumugon sa mga engkanto. Ang tanging iniwan nila ay ang malamig na babala. Kapag dumating ang panahon na siya ay hindi makontrol, kami mismo ang kikilos. Nang marinig iyon, lalo lamang hinigpitan ni Rosalita ang pagkakayakap sa kanyang anak. Habang nakasandal siya kay Norman, bumulong siya, hindi nila siya makukuha. Kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi nila siya maaangkin. Ang tinig niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Tumango si Norman at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi kita iiwan, Rosalita. Hindi ko kayo iiwan. Ngunit ang pinakamahirap ay hindi ang banta mula sa labas, kundi ang bigat ng damdaming dala ni Rosalita sa kanyang puso. Sa bawat araw, nararamdaman niya ang takot na baka tama ang mga sinasabi ng iba. Baka isang araw ay mawalan siya ng kontrol sa kanyang anak. Baka hindi niya magampanan ang tungkulin bilang ina upang gabayan ito. Ngunit tuwing makikita niya ang inosenteng mukha ng bata, habang natutulog o habang nakangiti, natutunaw ang lahat ng kanyang pangamba. Para sa kanya, wala itong ibang ibig sabihin kundi isa lamang siyang bata. Ang kanyang anak, bunga ng pagmamahalan nila ni Norman. Isang gabi, habang natutulog si Rosalita, nagising siya sa kakaibang liwanag mula sa kanilang silid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa gitna ng silid, nakataas ang mga kamay. Sa paligid niya, may mga anyong tila liwanag na hugis mga nilalang. Para silang nagbabantay, nakatingin sa bata na tila kumikilala sa kanya bilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Napaiyak si Rosalita sa tanawing iyon. Agad siyang lumapit at niyakap ang anak. Nanginginig ang tinig habang sinasabi, "Anak, kahit ano pa ang dala mong lakas, hindi ka banta. Isa kang biyaya." Kinabukasan, nagpasya si Norman na oras na upang sabihin ang buong katotohanan kay Rosalita. Dinala niya ito sa isang lugar sa kagubatan kung saan nagtitipon ang mga lihim na aklat ng kanilang lahi. Doon, ipinakita niya ang isang lumang kasulatan na nakasaad doon ang propesiya tungkol sa isang nilalang na isisilang mula sa dugo ng mortal at engkanto, isang nilalang na magiging tulay ng 2 mundo. "Rosalita," sabi ni Norman, "mula pa noon may hula ng ganito, kaya natatakot ang lahat dahil hindi nila alam kung ang tulay ba ay magdadala ng kapayapaan o kapahamakan." Napaluha si Rosalita habang binabasa ang mga nakasulat. Kung ganoon, hindi pala aksidente ang lahat. Hindi pala kami isinumpa. Ang aping anak ay itinakda. Hinawakan siya ni Norman at mariing tumango. Oo, kaya nga kailangan nating maging handa. Darating ang panahon na susubukan siyang agawin, susubukan siyang gamitin. Ngunit kailangan nating ipakita na siya ay pag-asa, hindi sumpa. Sa pagbabalik nila mula sa kagubatan, mas lalong naging malinaw kay Rosalita ang kanyang tungkulin. Hindi siya lamang isang guro,
na nawalan ng trabaho. Hindi lamang isang ina na nagdadala ng lihim. Siya ngayon ay ina ng isang nilalang na itinakda upang paguhin ang kapalaran ng dalawang magkaibang mundo. At kahit na anong banta o panghuhusga pa ang dumating, wala na siyang ibang plano kundi ipaglaban ang kanyang anak. Dahil alam niyang sa likod ng lahat ng takot at panganib, naroroon ang pag-ibig na mas matapangyarihan kaysa sa lahat.